GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Mga villa sa isang resort sa Clark, Pampanga na inuupahan umano ng mga big boss ng Bamban Pogo at ng mga kasosyo ni Mayor Alice Guo, sinalakay. Matapos mag-match ang mga fingerprint ni Guo at ng Chinese na si Guo Huaping, ano nang posibleng kaharapin ng alkalde? Vlogger na ospital at nasawi matapos ang latest na pagmumukbang o paglantak ng pagkain. Naarestong snatcher sa Cebu City, nagnakaw umano dahil lulong sa online sugal. Bisyong yan, may pag-asa kayang maalpasan? Maki-update din sa konstruksyon ng Metro Manila Subway Project, kabilang ang bahagi nitong daraan sa ilalim ng ilog. Una, sa Game Changer. Vilma Santos, inendorso ng grupo ni Dingdong Dantes para kilalaning national artist. At Alden Richards, napa-flashback Friday sa pagbabalik Hong Kong para sa pelikula nila ni Catherine Bernardo na Hello, Love Again. Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinalakay ng mga otoridad ang mga resort villa na inuupahan ng mga boss ng Bamban Pogo at ilang kasosyo ni Mayor Alice Guo. Pero bigo silang matagpuan ng target na puganteng Chino na posible umunong nakatunog si raid base sa mga naiwang gamit. 19 na dayuhan at 2 Pinoy naman ang nadatnan. Kabilang ang isang dating pulis na nakita ng mga litrato ng torture victim sa kanyang cellphone. Nakatutok si Salima Refran. Sunod-sunod na pinasok bago maghating gabi kagabi ang 5 villa ng isang resort sa Clark, Pampanga. Kasama ng PNP SAF at CIDG sa raid ang DOJ IACAT at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Partikular na sakop ng bitbit nilang search warrant ang mga inuupahang villa ng mga big boss ng Pogo sa Bamban Tarlac at mga business partner ni Bamban Mayor Alice Guo. Bigong matagpuan ang target na Chinese fugitive na si Wang Jiang. Pero bukod tanging villa niya lang ang may sariling gwardya na may high-powered firearm pa. Hinahanap siya at iba pang nasa likod ng Bamban Pogo kung saan may illegal umanong aktibidad kabilang ang human trafficking at pang-i-scam. May mga tauhan din umano ng Pogo na tinotorture at meron din umanong prostitusyon. Yung iba bukas pa yung mga aircon nila, iba bukas pa yung electric fans. Yung iba mainit pa yung mga tea. So siguro baka natunugan din nila yung pagpasok natin. Maliit na lang ang mundo nila. Natagpuan naman sa isang villa ang ilang dokumentong nakapangalan kina Jiang Ruijin at Lin Baoying, mga incorporator ng Bamban Pogo na nakakulong ngayon sa Singapore dahil sa umano'y money laundering. All foreign nationals who are in the Philippines must have at their possession at all times their foreign passport and or their visas. 19 na dayuhan ang sinailalim sa welfare check at profiling ng Bureau of Immigration. 2 Pinoy naman ang kinustudiyan ng mga otoridad para sa investigasyon. Kabilang ang nagpakilalang driver na dating pulis pala na miyembro ng Police Security Protection Group o PSPG. Dahil sa mga kaduda-dudang larawan at video sa kanyang cellphone, inaalam kung konektado siya sa mga Pogo boss at kay Guo. Kailangan niyang paliwanag yung mga pictures ng mga like yung mga tinotorture,
and then pictures ng mga isang insidente ng pamamaril. Yung deklarasyon ng iba dito, nakikitang nagsisecurity daw siya kay Mayor Alice Go. But of course, iimbestigahan pa talaga natin. Ay, hindi po. Wala po. Hindi po totoo yan. Hindi po mangyayari yan. Hindi ko po gagawin yan. Wala po akong idea sa mga ganun. Kasi yung boss nga po namin dito, pag pumunta rito, once a year, twice a year, ganun. Hindi namin alam mga pangalan kasi binabansagan lang namin eh. May si Komang. Bantay sarado naman ng mga otoridad ang mga compound habang patuloy na hinahalughog ang mga villa. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. May mga nakuha umanong gamit sa pangtutorture sa ilang villa na ginawa umanong hideout ng mga Chinong may kaugnayan sa Pogo. Nakatutok live si Darlene Kai. Darlene? Mel, mahigpit yung seguridad dito sa Fontana Resort kung nasaan yung mga villa na sinalakay ng mga otoridad kagabi. Hindi na nila inabutan yung hinahanap nilang Chinese fugitive na umano'y big boss ng mga Pogo Hub na nauna nang inoperate ng mga otoridad sa Bamban, Tarlac, pati na sa Porac, Pampanga. Pero nakakita sila ng mga ebidensyang makapagpapatunay na ito umano yung ginawang hideout ng mga taong may link sa illegal na Pogo. Sa pagpapatuloy ng paghahalughog sa mga villa ngayong araw, nakita ang ilang umano'y torture device. Kabilang dyan ang bat at iba't ibang pamalo. Hindi pa rin natutunton ang hinihinalang mastermind ng Pogo sa Porac at sa Bamban na si Wang Ziyang. Sa 19 na mga foreign national na naabutan sa mga villa, pinakawalan na ang 18. Ang isa naman ay nananatili sa kustodiya na ng mga otoridad. Sa suspetsya ng isa sa mga hinahanap o pinagsususpensyahan siyang isa sa mga hinahanap na boss ng Pogo sa Bamban, Tarlac. Narito ang pahayag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. May posibilidad na siya po ay associated doon sa Bamban Pogo sa Sunyuan. Maaring isa siya sa mga nakatakas ng mga middle level bosses or managers. Kapag na-validate po namin, ikakasuhan po namin siya ng immigration violation sapagkat hindi po niya naipakita yung kanyang mga dokumento. Pero kung improper naman po ang kanyang, kung proper naman po siya, he will be released also before the 36 hours ay lumipas. Pinauwi na rin ng 2 Pilipinong kasama sa inabutan ng mga otoridad, kasamang isang dating pulis na miyembro ng Police Security and Protection Group o PSPG. Humarap ang pamunuan ng Clark Development Corporation o CDC sa media kaninang hapon. Leased o nirerentahan lang daw ng Fontana Development Corporation ang lupa mula sa CDC, kaya wala raw control ng CDC sa pagpapatakbo ng resort. Pero matagal na raw silang nakakita ng mga paglabag. Pinadalhan na raw ng CDC ang Fontana ng formal na liham para hingin ang kanilang paliwanag sa nangyari. Ito raw ang magiging basihan ng sarili nilang investigasyon para malaman kung sususpendihin o ipasasara ang resort. Kahit kami naman, ayaw namin maging haven ng mga kriminal. That's why we are now, it's not only now, na gusto namin nakikipag-coordinate kami at nakikipagtulungan kami sa national agencies. Mel, patuloy namin kinukuha yung panig ng pamunuan ng Fontana Resort pero sa ngayon hindi pa sila nagbibigay ng pahayag. Samantala, mahigpit yung pagbabantay ng mga otoridad dito sa mga villa at magiging subject sa inventory yung lahat ng ebidensyang makukuha nila dito. Yan ang latest mula rito sa Clark, Pampanga. Mel? Maraming salamat sa iyo, Darlene Kai. Arestado sa Jensan ang 3 lalaking nagpapakilala umunong konektado sa ilang matataas na opisyal ng PNP. Iyan ay para makakubra ng milyong-milyong pisong payola. Nakatutok si June Veneracion. Isang linggo raw minanmanan ang galaw ng 3 suspect na ito dahil nag-iikot sila sa Mindanao at kinakausap ang mga illegal gambling operator doon para mangolekta ng umano'y protection money. Ginagamit umano nila ang pangalan ni PNP Chief Romel Francisco Barbil at CIDG Director Major General Leo Francisco. Inaresto sila sa General Santos City matapos makuhanan umano ng baril at granada.
ito yung manifestation na kami ay hindi nagpapagamit, wala kaming ginagawang ganyan. Kaya I want to tell the public na hinuhuli po talaga namin yung gumagamit sa mga pangalan namin. Sabi ng CIDG, naging kalakaran na kapag may mga bagong upo na opisyal ng PNP ay may nagsasamantala. Nasa 2.5 million pesos daw ang kinukolekta ng mga suspect mula sa mga illegal gambling operator. Yung isang suspect, sinabi na pamangking ko siya, related ako sa kanya. So yun yung mga isang modus nilang ginagamit. Iniimbestigahan ng CIDG kung gaano na katagal ang modus ng mga suspect at kung meron silang mga koneksyon sa loob mismo ng PNP. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga suspect. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Pag-usapan ang posibleng pag-turnover ng Japan ng ilang gamit tulad ng radar sa Pilipinas para ma-monitor pa ang galaw ng China Coast Guard sa bansa. Nabanggit po yan sa pagbisita ng ilan nilang mambabatas sa bansa. Nakatutok si JP Soriano. Kinailangan pa ng detection technology ng Canada para masubaybayan ang pag-ikot ng pinakamalaking Coast Guard ship ng China sa Pilipinas, kabilang ang malapit sa El Nido, Palawan. Para magkaroon ng Pilipinas ng sariling kapasidad sa ganyan, posibleng mag-turnover ang Japan ng defense equipment sa Pilipinas gaya ng radar. Kabilang yan sa tinalakay ng ilang mambabatas ng Japan na nakapulong dito sa bansa ng ating Defense at Foreign Secretaries at ng National Security Advisor. We reaffirmed the significance of the strengthening the cooperation between the Philippine Armed Force and the self-defense forces, including equipment collaboration. Kinunde na rin ng mga mambabatas ng Japan ang ikinilos ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal noong June 17. While we are very concerned about China's behavior, we would like to commend the bravery of the Philippine Navy personnel involved in the provisioning. I would also like to extend my sympathy to the personnel affected by the incident. Dama raw ng Japan ang sinasabit ng Pilipinas, lalo't may bahagi rin ng kanilang anyang teritoryo ang inaangkin din ng China. The pain and agony that the Philippines is getting is what Japan has been receiving from China in Senkaku Islands and other southwest part of Japan. So in short, we are in the same boat. Kaya isinusulong din nila ang bersyon nila ng VFA, ang Reciprocal Access Agreement o RAA sa pagitan naman ng Pilipinas at Japan. And the next month, the 8th of July, we will have the 2+2 meetings. And that time, and I hope the RAA will be ratified. 2+2 yan dahil mag-uusap ang Defense at Foreign Secretaries ng Pilipinas at Defense at Foreign Ministers ng Japan. Gaganapin yan dito sa Pilipinas sa July 8 at tatalakayin ang ilang defense at security issues. Ang Amerika, diniretso naman ng China sa pag-uusap sa telepono ng US Department of State Deputy Secretary at ng Executive Vice Foreign Minister ng China. Nababahalaan niya ang Amerika sa mga hakbang ng China sa Ayungin. Sabay giit na matibay ang commitment nito sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Sagot ng China, dapat umanong itigil ng Amerika ang ginagawa nitong pagsuporta sa umano'y pang-uudyok ng Pilipinas. Hinihintay naman namin ang komento nito kaugnay sa mga pahayag ng mga mambabatas ng Japan. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Naghahanda ang Justice Department sa pagbabalik kay dating Congressman Arnie Teves sa Pilipinas matapos katigan ng korte sa Timor-Leste ang extradition request nito. Pero ang giit ng kampo ni Teves, may panahon pa para umapila. Nakatutok si Salima Refran. Mapapabalik na sa bansa si dating Congressman Arnie Teves mula sa Timor-Leste at mapapaharap sa patong-patong na kasong murder, frustrated murder at attempted murder kaugnay ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Degamo at 9 na iba pa.
Ayon yan sa Justice Department matapos katigan ng Court of Appeals ng Timor-Leste ang extradition request ng Pilipinas. The certain issues that they raised were found to be baseless. That the accused is under our constitution and under our statutes that we have a fair and impartial trial and that would be heard by a fair and impartial judge. Pero gate ng kampo ni Teves, may 30 araw umano ang kanilang kampo para iapela pa ang desisyon. Ito pong appeal will act as a supersedious, meaning there is a stay of the execution of the extradition request while the appeal is still pending before the court. Hindi po ipapatupad pa yung extradition request habang hindi pa po tapos yung appellate process. Dagdag pa ng abogado ni Teves, may nakasalang pang political asylum request si Teves, bagay na kinontra ng Justice Department. If there is a political asylum application, notwithstanding any extradition request, a person cannot be extradited because it would render the application for political asylum moot and academic. This was denied. They filed a motion for reconsideration. This was denied as well. So to our minds, as lawyers, that is the end of the rope on that particular aspect. Kaya sabi ng Justice Department, kahit nag-aapela ay maaari nang arestuhin anumang oras si Teves. Pinaghahandaan na nito ang pagbabalik bansa kay Teves. Because that person, subject of the extradition, is already an undocumented alien from the point of view of Timor-Leste officials. Why? Because the Philippines had already canceled his passport. Ang biyuda ni Degamo na si Pamplona Mayor Janice Degamo naiyak sa development na ito. It's an answered prayer po, ma'am. Talagang naiiyak ako, pero talagang yan yung prayer namin. Managot talaga yung may sala. And one step to make that happen is to have him come home and face us, face court. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok 24 oras. Sa ikatlong sunod na linggo, may inaasahan na namang taas presyo sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Hanggang 80 sentimo ang posibleng dagdag sa kada litro ng gasolina, hanggang 60 sentimo sa kada litro ng diesel, at hanggang 40 sentimo naman sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau, patuloy na nakakaapekto sa supply ang nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia. Gayun din ang production restriction ng OPEC at inaasahang demand sa krudo sa third quarter ng taon. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Going international na ang ilan sa ating Sparkle Stars for their Sparkle Tour. Pero bago yan, may pasilip muna sila sa kanilang performances. Makichika kay Lars Santiago. Nagpatikim agad ng musical number ang Sparkle Stars na kasama sa upcoming international tour sa iba't ibang bansa. Sabi ni GMA Network Incorporated, Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez. Sunod-sunod siya, una sa USA and then lilipad sila sa Canada and then meron ulit sa Japan. And we're looking forward to many more Sparkle tours this year and next year. Excited na ang Sparkle Stars sa kanilang pagtatanghal sa iba't ibang bansa. Sina Jillian Ward, Ken Chan, Ruru Madrid at Bianca Umali preparing na para magpasaya sa Japan. At siyempre, para sa konting R&R. Siguro, bagong repertoire. And of course, we have a new pair with us, which is Jillian and Ken. So we also look forward to performing with them. Yeah, we'll see kung ano magiging bago. Sobrang chill lang kami nito. Gusto namin yung mga coffee shops, ramen. Hindi kami masyadong ma-shopping eh. Parang gusto namin talaga kain. Japan! Yes, I'm so happy kasi sobrang gusto ko po sa Japan. So, ang dami ko na naman bibili ng mga kuromi na gamit. Gusto talaga namin pumunta ni Jillian sa Tokyo kasi gusto namin mag-Disneyland, Universal, DCC, and of course, ma-meet yung mga global Pinoys natin. Pa-North America naman para mag-show sa California at sa Canada sina Alden Richards, Julian San Jose, Raver Cruz at Isko Moreno. Siyempre,
kakanta tayo, sasayaw. At ito, kinokontrata ko pa si Betong na mapasama sa Canada para at least 3 kami nila bubay doon. So, we'll see. Pero enjoy yan for sure. Parang ang surreal lagi na parang kailan lang last time ginawa natin to, Tito Lar, and then ngayon, alis na naman kami and panibagong lugar. Nakaka-excite kasi ang daming projects ng Sparkle and happy ako na napapabilang kami sa ganitong mga klase mga opportunities. First time ni Yorme na mapabilang sa performance tour na katulad nito. Kaya naman ibang excitement daw ang ibinibigay nito sa kanya. Una, salamat sa Diyos. Pangalawa, salamat sa Sparkle and GMA7 Kapuso. Makasama ko yung mga big stars ng generation ng ngayon, no? Sila Alden, sila Ruru. I'm very excited na makasama ko mga kababayan natin sa abroad. Lalo na, particular, dyan sa San Francisco at saka sa Anaheim. Abangan nyo yung Sparkle USA Tour. Nasa pagtitipon din sina GMA International First Vice President Joseph Francia at Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Marcelo. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Susunod, itim na kotseng ito, ano ang sinatakasan at nambangga pa ng 2 motorsiklo? Vlogger na ospital at namatay matapos ang latest na pagmumukbang o paglantak ng pagkain. At Alden Richards, very excited nang bumiyahe pa Canada sa Hulyo para sa pagpapatuloy ng shooting ng Hello, Love Again. Catherine Bernardo, makakasama na ni Alden. Tutukan lahat ng yan sa pagbabalik ng 24 oras. Itinuring na breakthrough ng Solicitor General para sa isang legal na aksyon ang nagmatch na fingerprints sina Mayor Alice Guo at Chinese national na si Guo Huaping. Pero gusto pa niya ipasuri ayon sa mga abogado ni Guo na pinayuhan pa siyang tumakbong muli sa 2025 elections. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ito ang alien fingerprint card mula sa NBI master files na naglalaman ng fingerprint ng isang Guo Huaping na isang Chinese national. Base sa dokumentong may petsang March 2006, ipinanganak si Guo sa Fujian, China noong 1990 sa amang si Guo Jianzhong at inang si Li Wenyi. Ikinumpara ito sa fingerprint ni Banban Mayor Alice Guo sa biometric printout ng NBI at ang resulta, si Guo Huaping at Mayor Guo ay iisa. Pero ang kampo ni Guo, susuriin din daw ang mga sinasabing fingerprints sa oras na ginamit itong ebidensya laban kay Guo. I'm sure gagamitin nila yan sa pag-file nila ng mga cases. So that will be the best opportunity for us to examine the validity, genuineness, due execution at saka source ng mga documents na yan. Ang source niyan, may chain of custody tayo dyan Paano yan, saan nagaling yan? Sabi ng Solicitor General, breakthrough ang findings ng NBI. Ayon kay Soljan Bernardo Guevara, pinag-aaralan nila kung tatayong mag-isa ang co-warrant of petition o kung kailangan ng iba pang legal action. Ano man daw ang isasampa ng Office of the Solicitor General, iba pa ito sa administrative o criminal action na maaaring i-file ng Ombudsman, Department of Justice at iba pa. Ang co-warrant of petition ay paraan para makwestiyon ang karapatan ng isang tao na humawak ng pwesto sa gobyerno. Ayon kay Senadora Risa Ontiveros, sa co-warranto, mababaliwala ang pagka-mayor ni Guo mula umpisa. Bukod dito, nirekomenda ng Philippine Statistics Authority sa Solgen na ipakansela ang Certificate of Live Birth ni Guo. Kung irregular yung birth certificate, walang isang essential na dokumento para nakapag-file siya
certificate of candidacy in the first place. So, kumbaga, the rug will be pulled out from under the campaign she conducted, the electoral victory she posted, at yung pag-upo niya ngayon bilang mayor. Naniniwala naman si Senator Sherwin Gatchalian na solid na ebidensya ang findings ng NBI. Sabi niya, hindi na pwedeng ma-deport ang mayor sa China. Marami daw kasi itong mga kasong haharapin sa Pilipinas. Iniimbestigahan din ng Ombudsman si Guo at pinatawan ito ng preventive suspension kaugnay sa graft charges na isinampa ng Department of Interior and Local Government. May nakasampa ring reklamo laban kay Guo sa DOJ kaugnay sa human trafficking na nag-ugat sa ni-raid na Pogo Hub sa Bamban. Pero kulang-kulang 4 na buwan na lang. Sa Oktubre, filing na ng Certificate of Candidacy ng mga tatakbo sa iba't ibang posisyon. At ayon sa abogado ni Go, pinayuhan niya ito na tumakbo muli bilang mayor. Ako, ina-advise ko siya tumakbo para naman yung mismong bayan ng Bamban ang humatol sa kanya. Hindi yung mga technicalities na binabato sa kanya. Sabi ng COMELEC, kung walang final judgment laban dito sa hukuman, walang hadlang sa filing ng COC. Pero pwede rin itong ma-question sa COMELEC. Bago yan, maaari din daw nilang kasuhan si Go sa korte kung may ebidensyang nagsinungaling siya sa kanyang Certificate of Candidacy nung tumakbo ito bilang mayor. Violation ng Omnibus Election Code, lalo na yung misrepresentation. Yung misrepresentation, ito yung hindi pala siya Pilipino. Kaya dahil sa mali yung kanyang pagkakadeclare. Basta po meron ng findings ng OSG, huwag po mag-alala ang lahat. Gagawin po ng Commission Election. Duty naman po namin yan. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Isa na namang barko ang inatake ng grupong Houthi sa Red Sea. Sa televised statement ng military spokesperson ng grupo, sinabi nitong tinarget nila ang barkong Sea Joy gamit ang drone boat at ilang pang missile at drones. Inatake raw nila ito dahil sa umunoy paglabag sa ban decision kaugnay sa pagpasok ng mga pantalan na inookupahan ng Palestine. Inaalam pa ng GMA Integrated News sa Department of Migrant Workers kung may mga Pilipinong nadamay sa pag-atake. Sinabi rin ng Houthi na may tinarget din silang barko sa Haifa port ng Israel sa isang joint military operation kasama ang Islamic Resistance in Iraq. Sabay-sabay na earthquake drill ang ikinasa sa iba't ibang lugar sa buong bansa. Nagsanay ang mga lumahok sa kung paano mag-duck, cover and hold pag lumindol. Kabilang sa nakiisa mga nasa opisina ng gobyerno gaya po sa Malacanang, pati sa iba't ibang City Hall, munisipyo at Kapitolyo. Gayun din ang iba't ibang kumpanya at organisasyon. Ang earthquake drill ay paghahanda rin sa kinatatakutang The Big One o malakas na lindol sa Luzon na hindi tiyak kung kailan pero posibleng mangyari anumang panahon. Mga kapuso, ngayong weekend magiging maalinsangan sa umaga o tanghali pero may mga pag-ulan sa hapon at sa gabi. Patuloy na iiral ang easterlies o yung pong mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. At bukod sa alinsangan, posible rin niyang magdulot ng thunderstorms na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, maraming uulanin bukas gaya ng Central Luzon, Bicol Region, Panay Island, Barm, Zamboanga Peninsula at Soc-Sargen kung saan posibleng maranasan ang malalakas na buhos bandang hapon. Posibleng maulit yan sa linggo at may matitinding ulan na rin sa Palawan, Negros Provinces, Eastern Visayas at halos buong Mindanao. Sa Metro Manila may chance rin ng ulan ngayong weekend lalo na bandang hapon at gabi kaya mag-monitor po ng mga thunderstorm advisory. Samantala, sa mga nakalipas na linggo, unti-unting nakabawi ang bansa mula sa epekto ng El Nino kung pag-uusapan ang rainfall. Sa datos ng Pag-asa mula June 1 hanggang kahapon, nasa near normal ang dami ng ulan na natanggap sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Central at Southern Luzon, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate at malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Above normal o mas mataas naman sa inaasahang dami ng ulan ang naranasan sa Zamboanga Sibugay, Basilan, Sarangani at Davao Occidental. Simula na sa Lunes ang hulaan sa tunay na killer ng isang character sa murder mystery series na Widow's War. Ang bagong serye sa GMA Prime sumukat din daw sa kakayahan ni Carla Abellana. Makichika kay Nelson Canlas.
Sa pagpapatuloy ng kwentuhan with Carla Abellana sa GMA Integrated News Interviews, ipinunto niya ang kaibahan niya sa karakter na si George sa murder mystery drama series na Widow's War na mapapanood na sa Lunes. Ako naman tahimik lang, yung ganong, hindi naman ako outspoken, hindi naman ako extrovert, hindi ako yung mababasa mo kaagad kung may gusto siya or ayaw siya sa isang bagay or isang tao. Mabuti na lang daw ay marami siyang natutunan sa kanyang nagdaang serye na Stolen Life. Naging parang stepping stone siya. Parang naging warm up ko bigla yung role ko doon or roles ko sa Stolen Life. Medyo palaban ka na. Medyo palaban na yun. So, yun yung mga practice yun sa akin. Thankfully dito, meron akong, yung parang kumbaga may beginner's course na akong napasa. Nagugulat nga raw siya kung paano sila magsakita ng kaeksena niyang si Bea Alonso sa Widow's War. Walang daya ang mga sabunot, sampal, at pagbubuhat ng kamay. Mabuti na lang daw at game ang kaeksena para ma-explore niya ang side niyang hindi niya kayang gawin sa totoong buhay. Lahat naman yung totoo, ayaw din naman namin yung dinadaya. Kasi baka yun yung mag-register sa screen kapag medyo soft, yung ganyan, or alanganin. Pero, we're both naman professional, so after a take, minsan tatawanan pa kami or parang walang nangyari. Pero kahit malayo sa kanya ang role, na-inspire daw siya kay George. May ilang katangian daw siyang gusto niyang madala in real life. She inspires me to be more outspoken, to be more confident. Kapag meron siyang alam na hindi tama, sasabihin niya talaga. Hindi niya itatago yun. Yun yung mga natututunan ko kay George na oo nga naman, para hindi ka matapakan. Hindi nila isiping, I can control you or what, di ba? Pwede kitang apihin or abusuhin. Maganda na yung, sasabihin niya talaga pag hindi na tama. So maganda yon. I need to use my voice more. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Nakikitang banta ng NAMFREL ang pagsamantala sa Artificial Intelligence o AI sa pagpapakalat ng fake news sa election 2025. Kaya pinaplanong bumuo ng Code of Conduct sa paggamit nito. Yan ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Kung naglipa na ang mga troll na nagpapakalat ng mali impormasyon sa internet nung nakarang eleksyon, malamang daw artificial intelligence o AI na ang papalit sa kanila sa eleksyon 2025. Yan ang sinabi ng NAMFREL o National Citizens Movement for Free Elections. We've seen the works of troll armies in the last election cycle where a lot of fake news went around social media. AI, it's going to take this role. So it's going to be cheaper now to run a campaign using AI and will replace the troll armies. Ang artificial intelligence ay teknolohiya na gumagaya sa human intelligence o talino ng tao. Halimbawa, kaya nitong gumaya ng mukha o boses na parang totoo kung panonoorin sa social media. Kaya nagsagawa ang NAMFREL at University of Asia and the Pacific ng roundtable discussion para bumuo ng Code of Conduct on the use of artificial intelligence sa election 2025. Ang Code of Conduct daw ang gagabay sa lahat ng stakeholder ng eleksyon para gawin ang ethical at naaayon sa moralidad. Sa ganitong paraan, hindi na raw kailangang magpasa ng batas para magpatupad ng government control laban sa maling paggamit ng AI. We're not pursuing active regulation but rather self-regulation by the stakeholders. Ipapasa raw nila sa COMELEC ang mabubuong Code of Conduct na maaring magsilbing gabay ng mga kandidato, political party, election monitoring group, COMELEC, social media platforms at iba pa. Wala po tayong batas na nagre-regulate ng social media sa Pilipinas. Kaya ang tanong, kung gano'n, pwede ba, kaya ba, paano mariregulate ng COMELEC
yung mga yan, lalo pa kung ito'y padadaanin sa social media. Bukas naman ang COMELEC sa pagtalakay sa Code of Conduct kaugnay sa AI. Magkakaroon daw sila ng forum tungkol dito at iimbitahan nila ang NAMFREL. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Tutukan! Lumutang na video ng nasusunog na sasakyan ng nawawalang pageant contestant at kasintahang Israeli. Masusing pinag-aaralan ng pulisya. At napagamot na babaeng may alopecia, muling ipinasuri at tinulungan ng GMA Kapuso Foundation. Matapos bumalik ang kanyang kondisyon, walang patid ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Nasa kote sa Cebu City ang isang snatcher na nagnakaw umano dahil sa malaking talo sa online sugal. Ang mga ganyang pagkakalulong, gustong tugunan ng PAGCOR na pwede ring mag-ban ng tao sa kasino. Nakatutok si Rafi Tima. Bakas ang desperasyon sa lalaking ito sa tindi ng pakikipag-agawan sa kanyang biktima. Makuha lang ang halos 70,000 pesos na cellphone. Bagamat matagumpay niyang nanakaw ang cellphone at naisangla pa, naaresto naman siya sa follow-up operation. Ang dahilan ng suspect sa pagnanakaw, tungod itong tako na upili sa sugal. Sugal? Wala na ko control bitaw. Kung sa mga sugal Spin, scatter. Hindi na bago ang mga ganitong kwento ayon sa isang psychologist. Indikasyon ng mga ganito kung gaano nakalala ang pagkalulong ng isang tao sa sugal. One telltale sign na severe na is may mga nawawalang gamit sa bahay. Common yun eh. Parang, nasanla na, nabenta na kasi they need, di ba, money to fund their gambling. Kung umabot na dyan, ibig sabihin halos wala na raw kontrol ang nalulung sa sugal at hindi na batid na may problema siya. Kaya pinapanindigan pa ang ginagawa. With gambling, there's a specific behavioral dynamic na, di ba, parang, teka, ang dami ko ng lugi. Pero ang solusyon nila doon, kailangan ko mag-bet para mabawi yung nawala ko. Pero mas madalas na di na yan mababawi. Kailangang may magmulat na sa kanila. Batid ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang problemang ito. Kaya 2016 pa sila lumikha ng programa para tulungan ang mga parokyanong nalululong na sa sugal. Meron po tayong mga standards on awareness program within the premises mismo ng casino. Also pag nag-advertise, also, yun nga po, meron po tayong tinatawag na exclusion or banning program. Dito raw papasok ang papel ng mga kaanak. Pwede nilang i-report ang mahal sa buhay na may addiction sa sugal para pagbawalan na siya sa mga kasino. Pero aminado ang PAGCOR na mas mahirap makontrol at mamonitor ang online sugal. Kaya dadaanin nila ito sa pagkontrol sa payment system katuwang ang mga e-wallet companies. We are in initial discussion with them para po nga maka-collaborate and partner tayo for responsible gambling campaign and also ma-monitor and siguro ma-block natin. Ang gambling addiction tulad ng iba pang addiction, isa umunang sakit na meron namang lunas at kayang solusyonan sa tulong ng mga taong nakapaligid sa taong apektado nito. Mahalaga lang na unang-una, matanggap na meron talagang problema. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Nagharap sa isang debate sina US President Joe Biden at dating US President Donald Trump, ilang buwan bago ang rematch nila sa 2024 US presidential elections. Sa debate, binatikos ni Biden si Trump tungkol sa kanyang mga kinakaharap na mga kaso, habang pinuna naman ng dating US President si Biden tungkol sa kanyang edad at talino. Pinuna rin ang performance ni Biden sa debate na ayon sa ilang analyst ay hindi na ipakita ang kanyang ikinakampanya. Sabi naman ng ilang taga-suporta, hindi naging matapat si Trump sa kanyang mga ipinunto sa debate. Sabay sa nauubos niyang buhok, ang pagkalagas na rin ng kumpiyansa ng isang ina mula Caloocan. Maaga magsinubok ng problema, tuloy pa rin siyang humaharap sa hamon ng buhay para sa pamilya. Tunghayan po ninyo ang kwento ni Sarah. Pitong taong gulang pa lang si Sarah
nang mapansin ang unti-unting paglalagas ng kanyang buhok sa ulo pati na rin sa kilay. Lumala ito, kaya natigil din siya sa pag-aaral mula nang maging tampulan ng tukso. Taong 2009, lumapit ang nanay ni Sarah sa GMA Kapuso Foundation. Naipagamot si Sarah at tumubo ulit ang kanyang buhok. Ngunit, makalipas ang 6 na taon, bumalik ang kanyang kondisyon. Ngayon, ang kanyang kalbaryo, itinatago na lang niya sa sombrero o wig na nabili niya sa halagang 100 piso. Matyaga niyang inaayos ito para lang makaharap sa mga tao. Dinidikit ko po ng show glue. Minsan po pagka ayaw niya talagang dumikit doon sa mismong wig, sa mismong dito po sa una ng ulo ko, dinidikit ko kahit mahapdi. Madalas daw ay pinanghihinaan ng loob si Sarah, pero ang kanyang 2 anak ang nagbibigay ng lakas sa kanya. Maranasan ko naman kahit isang beses sa buhay ko na gumaling ako. Kasi nga, syempre, natatakot din po ako para sa mga anak ko. Hindi po yung sarili kong anak, pandiriyan ako. Kung nakikita ko naman sa mga anak ko, hindi naman. Ipinasuri muli ng GMA Kapuso Foundation si Sarah sa isang dalubhasang dermatologist, si Dr. Grace Beltran. Ito yung tinatawag na alopecia areata universalis. Autoimmune hair problem to. Ibig sabihin, your own body is producing toxic chemicals in order for it to destroy the hair follicle. Nakakadagdag as trigger yung stress, no? Pero basically, ito kasi talagang built-in na sa katawan niya. Nagbigay rin tayo ng mga grocery packs. May nagmagandang loob na magbigay ng wig sa kanya. Masaya po kasi natupad po yung isa sa mga pangarap ko na magkaroon ng wig. Salamat din po sa nagbigay ng wig. Mga kapuso, kailangan pang sumailalim ni Sarah sa gamutan. Sa mga nais tumulong sa kanya, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwelier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada. Mabilis na chikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Blackpink Lalisa is a rock star indeed sa kanyang bagong solo single na Rockstar. Puno ng charisma and confidence ang rapper sa kanyang first ever release under her own agency. 2 million followers. I'm Rafael. Punong-puno ng pagmamahal ang weekend sa Kapuso Network. This Saturday kasi mapapanood sa magpakailanman ang kwento about self-love starring Yulene Castro. Brotherly love naman ang tampok sa Regal Studio Presents sa linggo na pagbibidahan ni na Allen Ansay at Sasa Girl. Get ready naman this Monday dahil mas pinaraming balitaan at makabuluhang kwentuhan ang mapapanood sa Dapat Alam Mo sa GTV. Mas pinasaya ang gimmick na punong-puno ng good vibes. Kasama syempre ang ating mga suki, Susan Enriquez at Kuya Kim Atienza. Susunod! Update sa paggawa sa Metro Manila Subway, eksklusibong ipinasilip. At Vilma Santos inendorso para hiranging national artist. Sa pagbabalik niya ng 24 oras. Biyahe from Valenzuela to NAIA Terminal in 45 minutes? Posible na yan sa Metro Manila Subway na may update tayo kung ilang % nang tapos. Plus, makikita nyo ang ilahang kuha sa loob na never been seen on TV, including ang part ng subway na nasa ilalim ng ilog. Tara, let's change the game! With 3 active train lines. Ganito ngayon ang network ng mga tren sa Metro Manila.
Pero ganito talaga pinropose ng Japan International Cooperation Agency o JICA in 1973. Kasama ang isang subway. Finally, after 5 decades, ginagawa na ang underground train system. At meron tayong exclusive update. To see is to believe, ika nga. At nandito tayo ngayon sa Valenzuela Depot. Ang permanent lang po dito sa nakikita natin ay itong mga tunnel rings. The rest ay for construction lang, including our ventilation, our railings right here. Lahat po na nakikita natin, including the conveyor belt, all used for construction. Isa lang ang East Valenzuela sa 17 stations. In 8 cities, kasama ang 3 central business districts. Quick update lang para sa mga kapuso natin, naka 15% physical progress na sila. At nasa likod ko po ngayon, ito na yung tunnel boring machine natin. Dito na siya nagsisimula, at dito siya patuloy. Nagbubutas, kasalukuyan tayong nasa gitna ng East Valenzuela at Quirino stations. So nasa kalagitnaan tayo niyan. And up until this point, magmula po dun sa pinanggalingan natin kanina sa Valenzuela Depot hanggang dito ngayon, 1.1 kilometers na po yung nabubutas nila. Nakarating din tayo sa part ng subway na di mo aakalaing nasa ilalim ng isang ilog. Itong kasalukuyang kinatatayuan natin ngayon na tunnel, patawid ito, patagos ito ng Mindanao Avenue. Safe ba ang pagko-construct ng struktura na ganito sa ilalim ng river? Actually, yung in-between ng mga segment natin, meron niyang rubber gasket, which is a watertight, tapos oxygen level na maintain natin dito. Meron tayong mga ginagamit na detection para sa, for example, nagkaroon ng earthquake. Meron din siyang control measures for flood. Mahalaga yan dahil nasa 30 meters ang average na lalim ng subway. Singtaas ng typical 9-story building. Nasilip din natin ang mismong loob ng tunnel boring machine o yung makinang naghuhukay at naglalagay ng segment rings na bubuo sa tunnel. From its cockpit na nagsisilbing control center ng tunnel construction to the chamber kung saan binubuo ang mga tunnel ring na merong 6 na panel segments. Yung 5 po, nasa likod, ay yun yung mahaba, yun yung malalaki. Yun yung main parts ng tunnel ring natin. Yung pang-6 na piraso na magbubuo nito, ng mga panel segment natin, nandito po siya. Ito pong piraso na to, yung pang-6, siya yung magsisilbing lock o pangbuo ng tunnel ring natin. Kumbaga sa puzzle, siya yung final piece of the puzzle para mabuo po, para maging solid yung mga rings natin. Pag natapos na po ang proyektong to, sak na babaguhin yan ang public transport system dito sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! Kinilala po si GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon bilang 2024 Communicator of the Year sa Executive Leader category ng International Association of Business Communicators Asia Pacific. Dahil po ito sa kanyang natatanging kontribusyon sa larangan ng komunikasyon, gayon din sa kanyang naging ambag para maging isang powerhouse network sa Philippine broadcast media, ang GMA. Para kay Attorney Gozon, nakakataba ng puso ang pribilehiyong makapag-inspire ng mahigit 70 milyong Pilipino sa buong mundo. What really motivates me is the recognition, just like what you have given to me now. As you know, we are now reaching more than 70 million Filipinos, and it humbles me, at the same time energizes me to be transformative because of the power we hold. And finally, I think, over all of this, I have always relied on the Lord to help me and attribute to Him whatever success we receive. Mga kapuso, paulit-ulit na paalala ng mga eksperto, lakat po ng sobra, masama sa katawan. Sa Iligan City, isang vlogger ang naospital at pumanaw matapos magmukbang o lumantak ng pagkain. Ang saloobin ng kanyang kapatid sa pagtutok
ni Ian Cruz. Bagamat maraming paksang tinalakay, isang mukbang vlog ang huling nagawa ng taga-Iligan na si Dongs Apatan na may mahigit 400,000 followers sa Facebook. Kasama sa kanyang mga naging popular na video ang pagkain ng pinalambot na ulo ng baka. Pero noong June 14, matapos umanong kumain ng pinritong manok, ay inatake ito at isinugod sa ospital. Pero pumanaw rin kinabukasan. Ang kapatid ni Dongs na si Leia, masama ang loob dahil ginawang katatawanan ang pagpanaw ng kanyang kapatid. Nagkalat din daw ang fake news. Pag-amin ni Leia, alam nilang may high blood ang kaniyang kuya pero hindi naman daw ito malakas kumain. Hindi lang pinopost pero hindi rin puro matatabang pagkain ang ginagawa niyang content. Sakit ka sa mong part. Kitungod ra pod sa mga content nga gipanguha nga di mao nga info ba. Kay dagan kay comment nga si Mano lang daw kay deserve daw mamatay kay kuan kanang hangol og pagkaon pero dili content ra ba na niya di ba siya kusog yung kaon at first sa video pero di ba po na niya ginahurot ko kanang dili ba hangol or busaw si Manoy, daghan pa siyang natabangan. Umaapila ngayon ng tulong si Leia para sa pag-aaral ng 3 anak na naulila ni Dongs. Nabalitaan din ng cardiologist na si Dr. Tony Liachon ang nangyari sa vlogger. And according to the doctors na nakakita sa emergency room, nagkaroon siya ng blood clot sa brain. So ibig sabihin, tumaas ang blood pressure niya, pumutok yung ugat sa brain niya. So ang kinamatay niya, hemorrhagic stroke. Posible anyang may kinalaman ng kinakain at kung gaano ito kadalas o karami na pwede ring mangyari sa iba. Maalat ang kinakain. Pangalawa, siyempre, ang pagkain niyan ay karne. Everyday mo gagawin yan. So magbabara yung ugat mo rin sa brain. So stroke pa rin ay kamamatay mo yan. And then the other one, pwede ka rin magka-heart attack. Paalala ni Doc, lahat ng sobra ay masama sa katawan. Kung kakain, dapat kalahati lang ng plato ang kaning kasing laki ng kamao at maliit na serving ng karne. Mas preferred natin ang fish and chicken over red meat. And then, almost half of the plate gulay. Tapos, prutas. At bagamat hindi hangad na mawala ng kabuhayan ang mga mukbang vloggers, nabanggit din ni Doc ang posibleng di rin magandang epekto ng ganitong uri ng vlog sa mga manonood kung maengganyo silang gumaya. Siguro ito'y lessons learned para sa ating lahat. Pag naging habit ito, your habits kasi dictates your behavior and your behavior determines your destiny as well. Ang pagkain talaga, pag sobra, hindi maganda, lalo na pagka maalat, mataba at matamis. Sadyang marami nang nagbumukbang na mula sa salitang Korean para sa kain at broadcast. Pero ang laging panonood niyan ayon sa pag-aral, nauuwi sa eating disorder o internet addiction. Kaya ang social media platform na YouTube naghigpit na sa mga katulad na content o yung may kinalaman sa tinatawag na eating disorders. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Nahuli ka mampambabangga na isang SUV sa 2 motorsiklo sa Cebu City. Ginawa umano yan ng driver para takbuhan ang naniningil ng utang. Nakatutok si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Sa cellphone video, makikita ang isang itim na SUV na bumangga sa 2 motorsiklo sa kanyang harapan. Akma pa itong tatakas kaya hinarang ito ng pulisya at ng mga lalaki sa lugar. Nangyari ang insidente kahapon ng hapon sa N. Bacalso Avenue sa Barangay Pardo. Ang hitabo diya is iblakingan diya niya sa Pardo pa lang katong tagiya sa Toyota kay para embargohon daw kay allegedly na utang na ba yan embargohon. So ang hitabo siguro ako clear sa part sa driver sa Toyota iyang gi-force gipanggaan niya ang motor na nagbabak. Sa investigasyon ng Traffic Enforcement Unit, napag-alaman na sadyang hinarang ng 2 motorsiklo ang SUV.
Ang mga driver ng motorsiklo ay inatasan umano ng kanilang kumpanya para bawiin ang sasakyan matapos hindi makapagbayad ang may-ari. Ayon sa traffic police, nagawang tumakas ng babaeng driver. Subalit nahuli siya ng Talisay City Enforcer at itinurn over sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City. It come on to malicious mischief kay ibangga man niya with intent man niya pagbangga. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang suspect. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Alan Domingo nakatutok 24 oras. Up next, ang jam-packed sked ni Alden Richards dahil sa showing ng Pulang Araw at film shooting with Catherine Bernardo sa Canada. At bagong station ID ng GMA Network, mapapanood nyo na maya-maya lang. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Update sa nawawalang pageant contestant at kanyang nobyo, may videong ipinadala sa pulisya na posibleng makatulong sa investigasyon. At kahit walang nakitang flammable substance sa nasunog na sinakyan ng dalawa, hindi sinasantabing sinadya ang sunog. Nakatutok si Oscar Oida. Masusing pinag-aaralan ngayon ng Capas Tarlac Bureau of Fire Protection ang lumutang na video na ito kung saan makikitang nilalamon ng apoy ang SUV na sinakyan ng nawawalang magkasintahan na beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at Israeli national na si Yitzhak Cohen. Nakuha raw ito ng BFP sa isang concerned citizen na napadaan sa lugar habang nasusunog ang sasakyan. Ayon sa BFP, malaki umano ang may tutulong nito para matukoy kung saang bahagi ng sasakyan nagsimula ang sunog. Ongoing at fully developed na yung sunog at mapapansin namin na yung location ng fully developed na sunog ay nasa bandang driver side, passenger at yung parang harapan yung which is yung engine bay na halos na-engulf na ng sunog yung mismong sasakyan. Tila consistent umano sa mga nakuha nilang ebidensya sa nasunog na sasakyan. Halos lahat itong mga debris na naisubmit namin sa National Headquarters, maraming papel sa bandang harapan. As per dito sa mga investigador natin na nakakuha, parang may mga TCT at mga notarized documents sa mga lupa. Nawala ang magkasintahan matapos umunang puntahan ang lupang kanilang bibilin sa Capas Tarlac. Samantala, negatibo naman sa flammable substance ang mga debris na kinolekta sa nasunog na sasakyan. Pero ayon sa Capas BFP, hindi raw ito nangangahulugan na hindi sinadya ang pagsunog. Pwede pong lagyan ng ng mga combustible material like yung mga papel at ayon nga po dun sa mga investigador nating bumbero ng Capas. May marami silang nakitang mga abo doon na parang mga papel. Sa case conference ng PNP Tarlac Provincial Office, bumuo ng isang special committee on missing persons para mapabilis ang paglutas sa kaso. So it composed of different PNP units and other agencies para mas mapabilis natin yung pag-conduct ng investigation. At least magkaroon tayo ng mga lateral coordinations sa mga involved unit, PNP unit. Isa rin sa tinitingnan, baka lumabas ng bansa ang magkasintahan. Actually, pina-check din natin sa Bureau of Immigration kung may flight sila. Ganon din sa seaport. Baka lumabas sila ng ibang bansa. Yun din, mga possible din yun. Nakiusap naman ng PNP na maging responsable sa pag-post ng mga impormasyon patungkol sa kaso at huwag basta magpapaniwala at magpapakalat ng mga fake news. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Pinag-iingat ang mga taga-Ilocos at Cagayan sa posibleng pagbagsak ng rocket debris ng China. Ayon sa NDRRMC, nakaschedule ang rocket launch ng Long March 7A ngayong Biyernes, Sabado o Linggo. Inaasahang babagsak ang mga bahagi ng space rocket sa dagat, 76 nautical miles mula Burgos, Ilocos Norte, at 126 nautical miles mula Santa Ana, Cagayan. Paalala ng Philippine Space Agency, i-report sa mga otoridad sakaling may makitang debris. Huwag na itong lalapitan o hawakan dahil posibleng may mga toxic substance. Naka-alerto kaugnay niya ng mga munisipyo ng Burgos at Pagudpud.
Umaapaw ang suporta para gawing national artist ang Star for All Seasons na si Miss Vilma Santos. Kabilang sa nag-endorse ang grupong aktor ni Kapuso Primetime King, Dingdong Dantes. Yan ang chika ni Lars Santiago. We wholeheartedly endorse the nomination of Rosa Vilma Santos Recto to the Order of National Artist for Film and Broadcast. Pinangunahan ng grupong aktor na pinamumunuan ni Dingdong Dantes ang pag-endorso kay Vilma Santos para hiranging National Artist for Film and Broadcast Arts. Sa loob ng 6 na dekada, hindi matatawaran ang kontribusyon ng nag-iisang Ate V sa Philippine showbiz industry. Kinikilala siya bilang isa sa may pinakamaraming award sa pag-arte mula sa mga pelikulang tulad ng Trudy's Liit, Darna, Jezebel, sa mga pelikulang Burlesque Queen, Relasyon, Sister Stella L, Tagos ng Dugo, The Dulzura Cortez Story, hanggang sa Pahiram ng Isang Umaga, dekada 70. Bata-bata, paano ka ginawa? Pati sa Extra. Bago pa man pumasok sa politika, naging markado rin ang kanyang variety show sa telebisyon. Kasama ng aktor PH ang mahigit 20 organisasyon at individual mula sa education at entertainment sectors sa pag-endorso sa Star for All Seasons. Kasi may ongoing movement na eh. Hindi lang naman ito nagsimula sa amin. And I'm sure matagal na ito. Gaya ng banggit ko kanina, may 20 plus organizations that are also pushing for this. And we're just one of them. Naniniwala raw si Dingdong na panahon na para igawad kay Vilma ang natatanging karangalan bilang national artist. Paragon of professionalism. Siya isang cultural champion. She's a protector of the community and most importantly, a nation builder. Kung meron kang mga ganitong guiding principles, exemplified and brought to life literally by a person in the person of Vilma Santos, at sasabihin mo, uy, hindi eh. Ito yung pamantayan eh. Nagkaroon na ba ng komunikasyon sa pagitan ng aktor PH at ni Ate V tungkol sa kanilang nominasyon sa Star for All Seasons? None yet, pero maganda. It would be nice to have that, siguro pag malapit na. Sinusubukan pa naming kunin ang reaksyon ni Ate V. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Madalas nating naririnig ang mga katagang quitters never win. Pero ang isang grupo ng mga quitter, proud sa kanilang tagumpay na paghinto sa paninigarilyo. Ang kanilang quitting journey, tinutukan ni Mark Salazar. Sila raw ang kauna-unahang Quitters Club sa bansa o tropa ng mga matagumpay na nag-quit sa Yossi. Sa kanilang get-together sa Pasig City kanina, nag-sharing sila ng kanilang quitting journey. Smoker ako more than 20 years. Mas madaling huminto pag binigla mo kaysa yung igagradual mo kasi babalik siya. Sa tulong na rin po siguro ng asawa ko kasi nabuntis siya at naging sensitive yung pang-amoy niya. Sa una nahirapan ako na tumigil. Yun, until ngayon po, di na ako naninigarilyo. Ayon sa 2021 Global Adult Tobacco Survey, mahigit 15 milyong Pilipino ang naninigarilyo at 112,000 ang namamatay kada taon. 315 katao yan kada oras. Kung hindi ka man mamatay, dadapa ang kabuhayan mo sakaling magka-chronic disease ka. Quitting smoking is important if you want to save a lot of money because getting sick now is very expensive. Nag-aalala na rin si Nanay Christine dahil nalalanghap ng kanyang mga anak ang second-hand smoke niya, kaya pinilit niyang mag-quit. Nahihirapan din po pero naano na rin po, nasanay na rin. Parang naglalaway ka, yung parang gusto mong umano, madigay ka, yung parang ganun po. Dinadaan na lang po sa candy. Si Tatay Edwin huminto naman daw dahil ang mahal na raw ng Yossi. Nakakatatlong kaha na ako. Magkano isang kaha? 160. Pag kinikwenta ko, 480. Isang araw, halos ang sweldo ko, nakapunta na lang sigarilyo.
Lahat ng nag-quit nagsasabing mas gumanda ang kalidad ng buhay. Wala nang hingal, bumaba raw ang BP, hindi na rin daw sila mabaho. Yung mga nag-quit, isipin mo na lang kung ano yung mga chemical na nilalanghap mo noon. 7,000 chemicals. Okay? And kasama ho dyan sa mga chemicals na yan, mahigit 70 na known carcinogens. Ibig sabihin ng carcinogens, ito po yung mga chemical na siyang nagdudulot ng cancer. May bagong kalaban ang mga anti-smoking advocates, ang vape at e-cigarette. Ang 2021 Global Adult Tobacco Survey din na nagsabing 14.1% ng ating mga kabataang edad 13 hanggang 15 ay gumagamit na ng vape at e-cigarette. What we are seeing is a rapidly changing landscape. So, on top of the tobacco epidemic that we have right now, we are now seeing also the vaping epidemic. Panawagan ng mga advocate na gayahin ng iba pang LGU ang Tobacco Control Project ng Pasig City. At itong Quitters Club nila, baka pwede rin daw magkaroon ng Vape Quitter Club Teen Edition. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Pagpapataas sa kalidad ng turismo sa bansa ang binigyan din ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdalo niya sa UN Tourism Event sa Lapu-Lapu, Cebu. Sentro ng diskusyon ng upskilling para sa mga kawani ng turismo at agresibong pagprotekta sa kapaligiran. Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang paglago ng turismo sa bansa matapos ang pandemya at ang target ng pamahalaan na makamit ang sustainable tourism. Dinaluhan ng mga delegado mula sa iba't ibang bansa ang naturang pagtitipon. Sa kalapit na Bohol naman, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng ayuda sa mga magsasaka at mangingisda. Tulong pinansyal na 10,000 piso ang ipinamahagi sa 8,000 beneficiary. Bukod riyan, mayroon ding mga nabigyan ng traktor at fertilizer sa mga magsasaka at mga bangka at fishnets sa mga mangingisda. Sa mga naghahanap ng gagawin ngayong weekend, pwedeng mag-reconnect with nature. Sa Lamesa Eco Park na muling magbubukas sa publiko simula po bukas. Ang mga pwedeng gawin doon, tinutukan ni Marizo Mali. Sari-saring ibon na tila hiniheleka sa kanilang mga huni. May mga paniki, ahas, pati iba pang wild animals. Bukod pa sa nagtataas ang mga punong kahoy at iba pang halaman at mga bulaklak. Ilan lang ito sa mga makikita sa gubat na ito na nasa gitna ng syudad? Yes, you heard it right. Dahil sa pinaganda pang Lamesa Eco Park na muling bubuksan sa publiko bukas. Pero nasilip na natin dito lang yan sa Quezon City. Lamesa Eco Park is seen to be a recreational park before. But now that we are reopening it, we see that this is more of an environmental hub. An environmental hub that would really awaken the environmental consciousness of the public. Kabilang sa gusto nilang ituro kasunod ng pagpapaganda pa sa pasyalan ang pagpapahalaga sa mga gubat. Now that we are facing climate change, it is best that our public, that our citizens will be able to reconnect to the nature and be able to provide an avenue for them to really help the nature. Sa kaso ng Lamesa Watershed, hindi lang yan basta source ng ating tubig gripo, tirahan din ng maraming hayop. Base sa biodiversity assessment na isinagawa sa loob ng 1 linggong obserbasyon rito sa Lamesa Eco Park, lumalabas na aabot sa higit 220 species ng flora at fauna ang makikita rito. Kaya perfect daw itong paraan para hindi lang tayo ikangay makapag-reconnect with nature, kundi mabuhay ang kamalayan para lalong alagaan at mahalin natin ang ating kalikasan. Dahil may exotic species na nakita na delikado raw sa mga endemic o native species natin, ginagawa na raw ito ng paraan. Yung exotic po, yung gusto nating mawala. Dahil, so yung weeding and clearing to eliminate yung competition between the exotic and yung itatanim natin na native. Ang bird watchers na sina Michael at Karen na mahigit 10 taong nagmamasid dito, natuwa sa pagsasaayos sa Eco Park. Yung mga ibon, mas happy sila kasi nga walang nanguhuli sa kanila. Tapos even yung mga park goers, hindi naman nila pinapakailaman yung mga wild birds. Dito, pwedeng mag-request ng guided tour for bird watching. Ito lang yung forest sa loob ng Metro Manila na makakakita kami ng forest birds. Sa mga naghahanap naman ng adventure, meron din ditong wall climbing, rappelling, forest paintball,
archery tag at lugar para sa team building. First phase pa lang ang bubuksan bukas sa publiko, pero sa second at third phase, posibleng mapasyala ng isang lagoon at mag-camp at hike. Libre ang entrance sa mga taga Quezon City at 20 pesos lang ang entrance sa non-residents. Pero para maprotektahan pa rin ang kalikasan, limitado lang sa 1,000 ang bisita kada araw. Kaya kailangan magpa-reserve sa website ng Manila Water Foundation. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Exciting ang month of July for Alden Richards. Bukod kasi sa premiere ng biggest family drama of 2024 na Pulang Araw, kukunan na rin nila ni Catherine Bernardo ang ilang eksena sa Canada para sa pelikulang Hello, Love Again. Makichika kay Aubrey Carampel. May mga lugar na pangmatagalan. May mga lugar na dinadaanan lang. Parang Hong Kong. Very nostalgic para kay Asia's multimedia star Alden Richards ang pagbalik niya sa Hong Kong recently para mag-shoot ng Hello, Love Again, ang sequel ng 2019 blockbuster film nila ni Catherine Bernardo na Hello, Love, Goodbye. Bukod sa reunited, ang Jejo din o ang trio ni na Alden, Joros Gamboa at Jeffrey Tam, binalikan din nila ang ilang iconic locations ng pelikula, tulad ng rooftop na ito kung saan nag-usap sina Ethan at Joy. Sobra yung Joy's here, tapos naglakad-lakad kami sa streets ng Hong Kong. We went back to the harbor, nandun din kami. Na-discover ko na parang actually the character of Ethan, hindi naman pala talaga siya nawala sa akin. So, ang dali ko lang siyang nabalikan. This July, bound for Canada na raw sila para ipagpatuloy ang shooting ng movie. At this time, makakasama na raw niya si Catherine. Before we fly, there will be a session with Direk Cathy, just to like put us in the mood again, diba? Kasi parang that's how we have been working together during Hello, Love, Goodbye. Ganun kami prepare ni Direk Cathy. So meron ganun, pero we're both very excited for this film. Exciting araw ang July for Alden dahil ipalalabas na rin sa GMA at Netflix ang pinagbibidahang biggest family drama of 2024 na Pulang Araw. Ipinakita na nga ang teaser ng ginagampanan niyang role bilang si Eduardo de la Cruz. Nagulat ako sa outcome. Nakulayan na siya, nalagyan ng audio, tapos na-edit ng maayos. I'm very, very proud of this project that we have. This is one of my best projects so far with GMA. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Batiin muna natin ng advance happy birthday ang ating Chika Minute anchor, si Iya Arellano. Happy birthday to you, Iya! Happy birthday to me! Dito mo lang ang kakanta o sasayaw? Pwede kami, or by request. Wala bang blowout? Wala blowout? Naku, tita, next week magpapa-fried chicken at spaghetti ako. Aba talaga, ha? Promise, ha? Kala mo, ha? Sisingilin ka namin, ha? Promise. Happy birthday to me. Thank you, 24 oras. Thank you. Happy birthday! At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Kasama yung birthday ni Iya. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.